Ako, matinding balita po ito, mula po ito sa News 5 Everywhere. Malaking update po ito, no, regarding po dyan sa West Philippine Sea between China at ng Pilipinas. Malaking pagbabago po talaga to dahil po alam nyo naman po, no, naka-maximum tolerance po tayo. Hindi po tayo pumapalag dyan sa mga Chinese dyan sa West Philippine Sea kapag hinaharas po tayo. Pero ngayon po, malaking pagbabago po to, malaking update. Title po nito, mga sundalo ng Pilipinas papalag na kapag naharas ng China sa susunod na RORE mission. Grabe, no? Ayun na nga po, no? Pakinggan at panoorin po natin to. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po ako ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Kapag ginamitan ng kutsilyo, abay kutsilyo rin daw ang ipanlalaban ng mga Pilipinong sundalo kapag hinaras ulit sila ng China Coast Guard. Yun. Bukod dyan, 60 million pesos na danyos ang sinisingil ng Pilipinas at China dahil sa paninira ng ating mga gamit. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Dapat Castillo. lang. Tinutukan ng pataling. Ninakawan ng armas. At may naputulan pa ng daliri. Grabe. Ang mga ganitong eksena noong June 17 sa Ayungin Shoal, hindi na raw hahayaang mangyari ng Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na resupply mission. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, papalag na ang mga sundalong Pilipino kapag hinaras sila ng China Coast Guard. Ito po talaga ang ating pinakahihintay, no? Lahat naman po talaga tayo ay gigil na gigil po sa China dahil po sa panghaharas na ginagawa nila sa atin yan sa West Philippine Sea. At lagi pong may nasasaktan po talaga. Kahit po mga mangingisda po natin at ating mga kasundaluhan po, no, talaga pong nasasaktan na. Ito na po talaga, no, papalag na po tayo, no. Palakpakan po natin yan. Lagi ko pong sinasabi, no, na hindi naman po mag-i-spark po ng gera kung tayo po talaga ay gagante. Sabi ko nga po noon na kahit sana po water cannon lang din, no, na pumalagman lang tayo kahit water cannon. Kasi po lahat po ng mga kalabang bansa po ng China ay water cannon po sila, pero hindi naman po sila nagsisimula ng gera. Dapat lang po talaga, para rin po talaga sa akin, na gumanti po tayo. Hindi po yung masasanay po ang China na tayo po ay sinasaktan dahil naka-maximum tolerance tayo. Diretso po natin to. General Romeo Browner, papalag na ang mga sundalong Pilipino kapag hinaras sila ng China Coast Guard. Yung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. Tama. Mahigit 2 linggo matapos ang insidente sa BRP Sierra Madre, nagtungo ngayong araw sa Camp Aguinaldo si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang command conference ng AFP, kung saan pinulo niya ang pinakamatataas na opisyal ng militar. Dito nilatag ng AFP kay PBBM ang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tumanggi si Brown na detalye ang kanilang mga plano tungkol sa mga susunod na RORE mission. Pero kabilang daw sa mga binigyan din nila ang rules of engagement o kung paano tutugon ng mga sundalo kapag hinaras ulit sila ng China. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Nako, ito po talaga no, ating pinaka-aasam, no. Tumaas na po lalo ang moral ng lahat po ng Pilipino, no. Huwag po tayong matatakot, no. Dahil po ito po talaga ay dapat noon pa po ginawa. Unang-una po ay meron na po talaga nasaktan po sa part po natin. Huwag po tayong matatakot sa China. Unang-una po, hindi po talaga dapat na sila po ay nananakit. Real talk po yan, yung pagpasok na nga lang po sa teritoryo po natin ay trespassing na po talaga yun, maling-mali po yun. Tapos po yung sinira po yung mga inflatable po natin at sinira rin po yung mga gamit doon at kinuha po yung ibang gamit ng ating mga kasundaluhan, maling-mali rin po yun. Kaya dapat lang po talaga na talaga pong gumanti po tayo. Kung ano pong gamitin sa atin, kung ginamitan po tayo ng patalim o kung ano, yun din po ang gamiting puwersa. Dapat lang po ito po talaga. Para po hindi po nakakawawa po ating kasundaluhan. Real talk po yan. Lahat po ng bansa ay may karapatang gumante. Wag po kayong mag-alala, no. Sa tingin ko po ay hindi naman po magi-spark po ng gera to. No, dahil po karapatan po natin yan. Kahit sino po, kahit po tuta, kahit po hayop, saktan mo, kakagatin ka po niyan. Real talk po yan, no. Pakinggan po natin. Para sa akin po, no, napakagandang balita po nito. Dahil po tataas po ang moral natin dito. Kailangan po talaga natin gumante. No, sa akin nga, water cannon lang. Pero ito po talaga, yung sinabi ng ating kasundaluhan po talaga na talaga kung ano pong ginamit sa kanilang puwersa, yun din po ang gagamitin natin. Nice one. Kung gumamit po siya ng kutsilyo,
gagamit rin tayo ng kutsilyo. Yes. No? Hindi po yung lalabis. Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang race of permission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Sabi ni Browner na iparating na sa China ang apel nila na maibalik na ang mga ninakaw na armas. Sinisingil din nila ng 60 million pesos na danyos ng China sa paninira nila sa mga gamit at bangka. Sipin nyo, no? Diba? Yung moral po natin dito talaga pong ang baba-baba. Nung nangyayari po yung pagkuyog po nila na yan, isipin nyo, sa dami po ng Chinese na yan, hindi po tayo nakapalag. Meron pong dalang mga baril ang ating kasunduluhan yan. Pero hindi po tayo nakapalag. Tinutukan tayo ng palakol, tinutukan ng patalim at ng mga matutulis na bagay. Hindi man lang po tayo nakapalag dahil po naka-maximum tolerance po tayo. Yun po kasi ang sinumpaan na tungkulin po ng ating mga kasundaluhan. Susunod lang po talaga po sila sa ating Pangulo. Kaya hindi po sila makaganti dito sa part na to. Talaga pong sinira po lahat ng inflatable, lahat po dyan yung mga gadgets po dyan, lahat po ng mga tracking device dyan, sinira po talaga ng Chinese. At isipin nyo, pinagnanakaw at pinagkukuha pa po yung mga gamit po dyan. Kaya nga po meron pong 60 million po silang danyos, no, perwisyon na gustong makuha ang ating kasundaluhan dyan, ng ating gobyerno. Dapat lang po talaga yan at dapat lang po talaga na tayo po ay gumante. Kasi unang-una po kung hindi po talaga tayo gagante o hindi tayo lalaban, ay talaga pong mawiwili po ang mga Chinese na yan na tayo po ay saktan dahil alam po nila na hindi tayo gagante. Nagdin nila ng 60 million pesos na danyos sa China sa paninira nila sa mga gamit at bangka. Pati lang ginastos sa pagpapagamot at opera ay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa pangharas ng China Coast Guard. Hindi naman malinaw kung napag-usapan sa Command Conference ang naging revelasyon kamakilan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos na tinatarget na umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa Pilipinas. Ito talaga yung no? si Madam, no? Siya, kumbaga, parang nag-throwback, no? Yung nakaraang administrasyon, ganun na ganito, no? Takot sa China. Alam nyo na, no, kung bakit ganito po ang ating Madam. Sobrang sobra pong doon po tayo dapat makinig sa ating pong Pangulo. Dahil po ang ating Pangulo ay talaga pong isa pong leader na may paninindigan at mahal po ang bansang Pilipinas, no? Kumbaga, nasa national anthem po natin yan, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Dapat mahiyarin po tayo sa ating mga bayani na nagtanggol po sa ating bayan, na ibinuwis po ang kanilang buhay para po sa ating bayan. Ganun po dapat. Wag po tayo magpapakita ng takot sa mapanakop na China. Kahit po gaano po kalakas ang China, dapat po talaga tayo ay manindigan na ipaglaban po ang ating bansa. Unang-una po, hindi po basta-basta po magdedeklara ng gera ang China laban po sa atin. Mag-iisip po yan ng mabuti. Basta lagi nyong ang gabay nyo na lang po dito yung mga iba pong bansa na nakalaban po ng China. Taiwan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, India, Nepal at marami pa pong iba. Wala po silang ginera. Tandaan nyo yan, no? At ang Japan, lagi rin po silang winamatarkano na talagang ginagawan din po sila ng paggante pero never po nilang ginera. Ngayon po, kung magpapang-abot na naman po ang China at ang Pilipinas at gumanti po tayo, wag po tayong matatakot na isipin po natin tayo mga ordinaryo mamamayan na magkakagera. Hindi po. Karapatan po natin na ipaglaban ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang ating teritoryo. Kaya dapat lang po to, dapat ka noon pa po to Dapat yung day one pa lang po tayo po ay gumaganti na rin. Depensa lang po tayo, hindi po tayo yung mangunguna na aatake. Yun nga po ang sabi, di ba? Kung anong ginamit sa atin, kung patalim man, yun din ang gamitin pero hindi sobra. Ganoon po dapat yun. Kaya po ito po para sa akin po, no, magandang balita po to na tayo po talaga po ay talaga pong papalag na po dito sa China. Kahit daw siya nagtataka kung saan nakuha ni Senator Amy ang impormasyon. Tama. Mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets. Sa kabilang po nilino ng AFP na pinaghahandaan na rin ng militar ang anumang posibleng banta laban sa ating bansa. Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. Tama. We protect our facilities from possible missile attacks. Grabe, no? Kumbaga yung ginawa po ni Madam Amy dito, no? Kumbaga tinatakot niya ang Pilipinas, tinatakot niya ang tayong mga mamamayan, no? Tinatakot tayo na
may 25 targets na may hypersonic missile na nakatutok na sa atin, no? Parang ganun na ganun po talaga yung ginawa ng ating ex-president, no? Na sinabi na natakot siya sa China na 6 minutes lang ay makakarating na po sa atin yung missile ng China. Kaya hindi nga po siya nag-drill ng langis doon sa ano, no? Sa ating teritoryo na ipinaalam pa niya kay Xi Jinping. Maling-mali po talaga yon, no? Yung ginawa po nito ni Madam ay talaga po nagpababa po ng moral at nagbigay po ng takot sa buong Pilipinas. No, maling-mali po yan at yun nga po, sabi nga po dito ni Brawner na talaga pong hindi niya po alam kung saan po nakuha ni Madam yung ganyang impormasyon na which is hindi po talaga maganda po sa moral po natin mga Pilipino, no. We protect our facilities from possible missile attacks. Yes. Sa isang text message sa News 5, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa hypersonic missiles ng China. Samantala, kinumpirma ng Philippine Army na nasa Pilipinas pa ang Typhoon Mid-Range Capability System na dineploy ng Amerika sa bansa noong Abril. Ito ang isa sa mga missile ng Amerika na pinuna ni Russian President Vladimir Putin dahil labag daw sa kasunduan sa pag-deploy ng nuclear-capable missiles. Pero paglilinaw ng Philippine Army, ginamit lang sa training at military exercise ang naturang missile. Tama. Pero nakatakda na rin niyang alisin sa bansa sa Setyembre. Talagang ano, no, na isipin nyo pati si Vladimir Putin naaalog po, no. Naalog siya dahil sa pinadala ng US sa atin na missile launcher na yan, no. Yun nga, ibabalik na rin po yan sa September. Diba, kumbaga ginawa lang po yan yung training, no. Kaya iba po talaga ang pag nag-alyansa po talaga tayo sa US, no. Kumbaga talaga pong hindi po tayo pababayaan ng US. Talaga pong yung mga bansang po yan talaga nangingilag din po talaga sa US at marami pa pong bansa na nakasuporta sa atin, no. Isipin nyo kung tayo lang po talaga, no, at walang sumusuporta sa atin. Talagang hindi po magdadalawang isip ang China talaga, nasakupin talaga tayo. Kasi po pag meron po tayong kaalyasang malakas na bansa, mag-iisip po talaga sila. Alam po kasi ng China ang ikasasapitin po talaga nila dahil po sa tindi po ng lakas ng ating mga kaalyadong bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang po, no, ate pong nagawan po ng reaction video to. Ilagay mo na lang po sa comment ang iyong saloobin dito sa ating napanood na video. Ikaw ba, pabor ka ba na tayo po ay gumante dyan sa West Philippine Sea laban dyan sa China? O talaga po magma-maximum tolerance na lang tayo? Para sa akin po, no, dapat lang po tayo na gumante. Yung term po ay gumante, hindi po magsimula ng tayo ang mananakit, no? Kasi po ganun po yun eh. Hindi po, para sa akin po, no, lagi pong sinasabi, hindi na po talaga uubra ang maximum tolerance dyan sa West Philippine Sea. Kasi po kung magma-maximum tolerance po tayo, wag naman po, no, talaga po mayroon na po talagang masasaktan at masasaktan at sana po at wala po magbuwis ng buhay na ating mga kasunduluhan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ito po, para sa akin, dapat lang po talaga na tayo po ay maging handa at gumante o talagang pumalag na dito po sa China. Yun lang po, no, ingat po kayong lahat. Don't forget to subscribe. Mag-iingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.